Hello mga mamsi sa Japan, good morning! Ito nga pala noong Suyobi or Wednesday. Sabihin na natin ito yung araw na this is my day. Char! Pero kahit ganon, hindi pa rin nagbabago ang ating mga obligasyon. Etong mga araw na to, galing pala kami ni Bunso sa school niya para sa interview naman. At eto nga si Bunso, sumakay na mag-isa, nagmamadali na, mukhang alam niya na kung saan ang susunod namin pupuntahan. Dahil nga tumama yung interview ni Bunso sa kaarawan ko, at nabanggit ko nga sa isang vlog ko na malapit lang yung school ni ate dito, at meron ding malapit na palaruan kung saan na pwede naming hintayin si ate doon. At kinuha ko na rin yung chance na to na parang i-celebrate namin yung birthday ko, na makasama ko si ate at Bunso kahit wala si daddy kasi nasa work. At naandito na nga kami. Dito nga pala walang bayad, kahit sino pwedeng pumunta dito. Tada or free nila pinapalaro yung mga laruan dito. At syempre may mga rules din dito. Katulad nito, kailangan tanggalin ang shoes bago pumasok. Pagkatapos naman ililista namin yung pangalan namin ni Bunso bago pumasok. Kaso si Bunso nauna na. Excited yarn! At lahat nga pala ng mga laruan dito pwedeng laruin. Basta ibabalik lang muli kung saan kinuha. Oo nga pala, bago ko makalimutan, gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng bumati sa akin at sa mga humahabol pa. Hindi ko na kayo maisa-isa pero marami pong salamat. At kukunin ko na rin yung chance na to sa mga taong sumusuporta na nanonood ng ating video or vlog. Marami pong salamat. Ako po talaga'y nagagalak dahil merong mga taong nagmi-mail, nakakausap, nagko-comment at na-encourage sila sa vlog po natin. At yun naman po talaga yung gusto po natin mangyari. Hindi lang everyday na pamumuhay ang pinapakita namin. Kaya naman po, marami po talagang salamat sa inyo at naway hindi po kayo magsawa at patuloy niyo pong suportahan ang ating vlog. Char, parang naiiyak ako. Ay nako, balik na nga tayo. Eto nga si Bunso. Nag-enjoy talaga at sobrang tagal na nga namin dito. At eto nga, parating na si ate. Kaya naman nagstay pa kami dito ng konti dahil si ate maglalaro din. Kasama nga niya yung mga kaklase niya dito Dahil daw hihintayin daw nila yung mga nanay nila dito. Kasi nasa work pa daw. At yun nga, nung satisfy na si ate at Bunso, umuwi na rin kami. At sa wakas, nakauwi na rin kami dahil hindi pa rin natatapos ang ating gawain. At eto nga, kinuha ko na rin yung mga sinampay ko sa labas at mamaya ko na lang to aayusin. O kaya kung kailan maisipan, minsan nga, parang dito na lang yung cabinet namin, kuha lang kuha, tapos suot. Huwag yung sabihin mga mamshi, hindi niya rin yung ginagawa, char. At dahil nga maaga kami umalis ni Bunso, ngayon ko palang liligpitin itong mga plato at ilalagay ko sa platera. Tama nga ba? Paki-correct nyo na lang po ako kapag mali ha. At pagkatapos ko nga ligpitin, balak ko na sanang maghugas ng plato. Kaso, merong mga nagdo-doorbell. Agoy, sunod-sunod! May mga bisita pala akong mga dumating, mga kalaro ni ate at si ate. Bago palang pumasok sa amin, binati na ako ng sabay-sabay. Natuwa naman ako at nagulat talaga ako. At sabi ko nga sa kanila, pumasok ka agad at huwag maingay kasi baka magalit yung kapitbahay. At eto nga, dahil wala na nga akong cake, dahil nag-advance blow na ako kahapon at naubos na, nagpa-ice cream na lang ako. Pagkatapos nun, umuwi agad sila dahil maggagabi na daw, baka mapagalitan na daw sila ng nanay nila. Kaya naman, tinuloy ko na tong binabala ko na maghugas ng plato. At para mabawasan na rin at walang kalat habang magluluto ako. At isa pa, maliit lang din yung space ko. At nung natapos na nga ako, prepare ko na tong gagamitin kong pangnabe or hot pot. Di bale, kami-kami lang naman. Kaya simpleng celebration lang. Tinatanong pa nga ako ni daddy kung anong ihahanda ko. Sabi nga niya mag-pizza na lang kami. Pero sabi ko ganito na lang, magnabe na lang kami. Total, malamig na rin kaya tamang-tama rin to. At isa pa, madali lang tong i-prepare. Di bali, naghiwa lang ako ng mga gulay na gusto namin. At syempre, yung ibang nasa nabe. At maliban sa gulay, naglagay rin pala ako ng chicken at mga meatball dito. Masarap sana kung may baboy or may pork. Kaso, iniiwas ko si daddy doon. Alam nyo naman, putok-batok. At eto nga, nilagay ko lang tong pinakasabaw natin. Binili ko lang to sa supermarket. Ewan ko lang sa iba kung paano sila magluto ng nabe ha. Pero ganito kasi yung style ko. Di bale, nilagay ko na muna yung mga chicken, yung mga balls, at yung mga hiniwa nating gulay at pinagsama-sama ko na lahat dito yan. At saka ko naman tatakpan at bubuksan ng kalan. Di bale, pakukuluan ko lang naman sila hanggang maluto. At ayan nga, binilis-bilisan na natin kasi baka naiinip na rin kayo.
Ay, sa wakas, tapos na rin natin ayusin ang ating nabe. Takpan na lang natin at buksan natin ang kalan. At habang hinihintay natin kumulo ang ating nabe, naglagay na ako ng mga placemat sa kanya-kanyang lugar. Kila ate, bunso, sa akin at kay daddy. At naglagay na rin ako ng mga tasa, chopstick at saka kutsara na rin. At ayan nga, ilang oras lang, kumulo na nga ang ating nabe. Pero medyo hindi pa siya luto eh. Kaya takpan muli natin at hinaan ang apoy. At syempre, ilabas na rin natin yung mga sauce na gagamitin natin. Yung Pond's, yung gomadare or sesame sauce, at saka itong sesame dressing. Optional lang naman to. At eto nga si ate, may binigay sa aking regalo. Sabi niya, gawa daw niya ito. Nanong ko pa nga siya kung ano ito. At sinuot nga pala niya sa akin. Isa pala itong bracelet. Thank you ate! I love you! At eto nga yung nabe natin, tapos na rin siya sa wakas. At eto nga, nilagay ko na rin sa lamesa namin para makakain na rin. Nagugutom na rin kasi ako. Kaya naman tinawag ko na si ate at si bunso para kumain. At habang nilalagyan ko nga ng pagkain sila ate at bunso sa tasa nila, eto naman si bunso, akala mo'y merong pinaglalaban. Kaya naman kami muna ni ate ang kumain. Maya-maya, okay na rin yan si bunso. Yung mga oras din yan, wala pa si daddy. Pero nung natapos na kami ni ate kumain, saka naman siyang dumating. At ayun nga, sabi nga sa isang scripture sa Jeremiah 1:5, "Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations." Napakagandang mensahe. At habang binabasa ko to, namangha ako sa Lord. Sabi dito, before I form you. Ibig sabihin, bago pa lang tayo gawin. He knew it. Or kilalang kilala na niya na tayo. At bago pa lang tayo ipinanganak dito sa mundo, meron na siyang nakalaan para sa atin. At meron din siyang purpose para sa atin. Alam ko pong marami tayong mga pinagdadaanan. Pero kung alam natin kung gaano kabuti ang Lord at makapangyarihan, bakit hindi natin pag-ingatan yung buhay na ibinigay niya para sa atin? Sa mga nanghihina at nawawalan ng pag-asa, merong purpose ang Lord sa atin. Maniwala ka. Yun na po. Salamat!